Hesukristo. First of all, good morning. Now, if you notice, my accent is not Tagalog, no? I'm Bisaya. Bisaya. I am Reverend Father Leonilo Avenido Dagpin Jr. I am a 12-year-old priest. I was ordained a priest 12 years ago. Ako po'y taga Dapitan City. If you're familiar with the place. Doon po tinapon si Jose Rizal sa loob ng 4 na taon. 1892 to 1896. So andun pa yung bahay niya. Yung classroom, yung clinic, kasi he was a doctor. Lahat ng mga gamit niya, andun pa. And ba't ako nandito? Kasi pinadala ako ng obispo namin para mag-aral. At ako'y nag-aaral ngayon sa Loyola School of Theology. Ang kinukuha kong kurso ay Spirituality and Pastoral Counseling. In fact, one of my professors is here. No, I am intimidated. Prof. Gabi Lopez is here. My professor in Loyola. So, nahihiya ako. And I am staying in San Jose Seminary. San Jose, sa loob din ng Ateneo. No, Loyola is in Ateneo. So I will be here for 3 years. So bago pa lang po ako dito, July 28 pa ako dumating. So yung Tagalog ko parang matigas pa yung panga, no? So please bear with me, ha. I prepared a Tagalog homily. So please pagpasensyahan niyo po yung Tagalog ko. Anyway, sige, let's begin. Let's begin. Ang mensahe natin ngayong araw na to is humility. Yung pagpapakumbaba. That is the lesson of today's Mass. Humility. Pagpapakumbaba. At ito ang dahilan bakit ginamit ni Jesus ang imahe ng isang bata upang tayo'y makapasok sa langit. Ginamit ni Jesus dito sa Ebanghelyo ang imahe, ang larawan ng isang bata upang tayo ay makapasok sa langit. So the question, ang tanong, bakit bata? Bakit bata ang ginamit ni Jesus na halimbawa upang tayo'y makapasok sa langit? Now, mga kapatid, para madali nating maalala ang mensahe ng pagpapakumbaba at mailapat, ma-apply sa ating buhay, tulutan niyo po akong ibahagi ang 5 ugali ng isang bata. Alam niyo itong 5 ugali. So while I am talking here, tingnan po ang sarili. Andito pa ba yung 5 ugali ng isang bata? At dahil 5 ito, baka makalimutan niyo, para madali nating maalala ang 5 ugali, gagamitin ko ang 5 letra ng English word ng salitang bata. What is the English of bata? Child. Diba? So I will use the 5 letters of the word child. C, H, I, L, and D. So I hope you will not forget. Okay? Please memorize if you can. At napagnilayan ko ito nung ako'y sumailalim sa 30-day na retreat sa Sacred Heart Novitiate sa Novaliches noong 2008, nung ako'y seminarista pa. Matagal na. So this must be authentic, no? This reflection must be authentic. So let's begin. Simulan na natin.
Ano yung letter C? By the way, English po to ha, yung mga words sa CHILD. Ita-translate ko lang into Tagalog. Anong letter C? Isang katangian ng bata na letter C. Yung bata cheers us up. Do you agree? Cheers us. Di ba? Ano yung Tagalog niya? Nagpapasaya, nagbibigay saya sa atin ang mga bata. Do you agree? Kasi una, presensya pa lang ng bata. Presensya pa lang ha? Nabibigyan na tayo ng ngiti. O, di ba? Napapangiti na tayo. Nabibigyan na tayo ng positibong pakiramdam. Nabibigyan tayo ng saya. No, nagpapagaan sa loob natin yung bata. Kaya dito sa Pilipinas, yung mga maliliit na bata natin sa bahay, spoiled. Totoo ba yan? Spoiled kasi binibigay natin lahat ng attention because we love children. Diba? Sinong makarelate? Mga magulang, parents, mga magulang, galing kayo sa trabaho, pagod kayo, pero pagdating nyo sa bahay, nakita nyo yung maliit yung anak na bata, nawala lahat ng pagod nyo. No? Na-replace ng saya. Nawala lahat ng pagod because ang bata nagbibigay saya. Kahit nga dito sa simbahan, pag may bata, tas yung bata nakatalikod at andun tayo sa likod, we make faces. Di ba? We make faces. Kasi we love children. Nagbibigay saya. Children cheers us up. At isa ring pruweba na ang bata ay nagbibigay saya sa atin. Pag binibigyan sila ng regalo, ang mga bata pumupuri at nagpapasalamat. Totoo ba yun? Pumupuri at nagpapasalamat. For example, bigyan mo ng candy ang bata. Ang bata, di na yan magtatanong, saan mo binili ito? Magkano to? Di na magtatanong ang bata, saan mo binili? Magkano? Kahit made in China, kahit anong mura, no? Kahit mura, yung candy na ibibigay mo sa bata, di na magtatanong ang bata, saan mo binili to? Magkano to? No. Ano yung makikita natin sa bata? Pure joy on their faces. Masaya sila na tinanggap no yung candy na binigay mo. Pero sorry, aminin, subukan mong magbigay sa mga adults, sa mga matatanda. Lalo na pag yung regalo mo ay made in China, mura, ano yung reaksyon ng bibigyan mo? Pagbukas ng regalo, ano yung reaksyon? Ay, ito lang. Di ba? Kaya, natatakot tayong bumili pag Christmas party. Pag bibili tayo ng regalo, ang tagal nating mamili. Kasi in our minds, nagtatanong tayo, magugustuhan kaya ito? Natatakot tayo kasi when we become adults, I am sorry ha, I have to be frank, we are no longer appreciative. We no longer compliment. Di na tayo nagbibigay ng saya. Pero yung bata, di nagtatanong yan. Saan mo binili? Magkano? No. They will repay you with a smile, with wow on their faces. Pero pag mga matatanda, yung adults, alanganin tayo na. We easily complain eh. So before I proceed to the next letter, let me ask a question. Ang presensya ba natin nagbibigay saya sa mga tao? Nagbibigay ba tayo, yung presence natin, nagbibigay ba ng saya sa mga tao?
Or yung presensya ba natin nagbibigay ng galit, ng lungkot, at nagkakasala sila dahil sa atin? Which is which? Does our presence make others happy? Parehas ba tayo ng mga bata na nagbibigay saya? Do we cheer people up? That's letter C, cheers. Let's proceed to letter H. Ano yung letter H? What do you think? Na isang katangian ng bata na letter H. Hate-free. Do you agree? Hate-free. What is hate-free? No hate. Ano yan sa Tagalog? Walang puot. Walang puot sa puso. What is ano yung ebidensya natin? Nakita niyo ba? Nakakita na ba kayo ng mga batang naglalaro? Di ba? Ano yung observation natin pag yung mga bata naglalaro? Sa una, bibo, masaya. Pero later on, magugulat na lang tayo kasi nag-iiyakan na, nag-aaway na. Pero, take note, capital letters, few minutes later. Capital letters, few minutes later. Anong nangyayari? Nagkasundo ulit. Nagkabati ulit, laro ulit na parang walang nangyaring away. Totoo ba yan? Few minutes later lang, nagkasundo na ulit. Kasi, yung mga bata, parang naiiyak ako Kasi relate na relate Kasi in my heart, I also have hate. Mga bata, walang puot. Walang sama ng loob. Walang pride, walang ego, walang arrogance. Pero nasa na ba yan ngayon? Hello? Nasa na ba yan ngayon when we become adults? Ba't tayo, pag nag-aaway, ilang taon na tayong di nag-uusap? Nasaan na ba yung few minutes later, nagkasundo? Ako, meron akong kilala, kaya rin ako nalungkot. Meron akong kilala doon sa amin sa Mindanao, namatay na lang silang dalawa. Hindi pa nagkasundo. Namatay na lang silang dalawa. Hindi nagkasundo. Because of pride. Kaya yung bata, hate-free, walang puot. Pero when we become adults, ba't tumatagal yung away? Ba't hindi nare-resolba yung away? Because of pride, that ego, that arrogance in us. Ba't ako yung naiiyak? Let's proceed to letter I. What is the letter I? Isang katangian ng bata na letter I. I am sorry. That's letter I. I am sorry. Patawad po. Yung mga bata, madaling humingi ng tawad. Ang bata ay madaling humingi ng tawad dahil mapagkumbaba niyang tinanggap na siya ay nakagawa ng mali. Totoo ba yun? He is humble enough to admit that he commits a mistake. Kaya a child easily says, I am sorry. Pero tayo adults, including myself, kahit na alam natin na nakagawa tayo ng mali, di natin inaamin, o kung aminin man natin, nangangatwiran. Totoo ba yan? We reason out. We do not say, I am sorry, period. When we become adults, nangangatwiran tayo. Pride yan Pag nangangatwiran, pride yan Lalo na pag talagang nagkamali tayo, we say sorry, pero we rationalize, we reason out, because ito kasi. Sige, subukan niyo. Humingi kayo ng tawad sa taong nasaktan niyo na walang pangangatwiran.
Sige, subukan natin humingi ng tawad ng walang pangangatwiran. Yung diretsong, I am sorry. Period. Mahirap. Kasi pride eh. May pride eh. Pero yung bata, pagsabihan mo, uy, mag-sorry ka. Ano yung sasabihin ng bata? I'm sorry po. Period. Wala nang rason. Okay, let's proceed to letter L. Ano yung letter L? Isang katangian ng bata na letter L. Nakikinig. Children, listen. Nakikinig. Kasi ang taong mayabang, ang taong mapagmataas, hindi nakikinig. Totoo ba yun? Hindi gustong koreksyonan. Kahit klarong-klaro na yung kasalanan, nagagalit pag kinokoreksyonan. Meron ba? Nagagalit pag kinokoreksyonan. Hindi nakikinig sa advice. Pero ang bata, nakikinig. Ano yung pruweba natin? Tanong sila ng tanong. At naiinis tayo kasi they do not stop asking questions. Di ba? Naiinis na tayo. And you know what? Bakit nagtatanong ang mga bata? Kasi di nila alam lahat. That is humility. That is humility. Pag di mo alam lahat, magtanong ka. Kaya nakikinig sila. Kasi di namin alam eh. Sige, please talk, we will listen. Yan yung bata. They are humble enough to admit, di namin alam lahat kasi kulang kami. Do we still have that? Letter L, nakikinig ba tayo pag kinokoreksyonan tayo? Or hindi, kasi may pride. Okay, letter D. Letter D, ano yung isang karakteristik ng bata? Dependent. Umaasa sa kaniyang magulang 100%. If you notice, buong araw maglalaro ang bata sa labas kasi umaasa siya na pinagluluto na siya ng pagkain ng nanay niya. Wala siyang pakialam, laro sa labas whole day kasi alam niya si nanay nagluluto ng pagkain. I am dependent to my nanay. And that is humility. Pag inaamin mo na may mas higit pa sa iyo, humble ka. So sino ba dito ganito magdasal? Lord, di ko kayang ipagpatuloy ang buhay kung wala ka. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Umaasa ako sa iyo, Panginoon. Sino dito ganyan magdasal? Yung parang you tell God, Lord, I depend on you. Congratulations. Pasado tayo sa letter D. So mga kapatid, ngayon alam na natin bakit sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 18 verse 3. Ano yung sinabi niya? Sa Matthew chapter 18 verse 3. And I quote, kung hindi kayo maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Now we know. Why?